Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Uniko Iho. Ang anak ay may tuturing na tanging yaman ng kahit na sinong magulang. Higit pa sa dalisay na ginto, pilak at tanso ang tinataglay ng isang magulang sa pagkakaroon ng isang supling. Subalit, paano kaya kung ang tinuturing na yaman ay magdadala ng kamalasan at mga nakapanghihilakbot na bangungot? Magsisimula ang kabanatang ito sa buhay ni Ruben nang isinama siya sa probinsya ng kanyang kaibigang si Matt. Palibhasa'y hilig ng binata ang dumayo sa mga handaan na mayroong inuman, ay hindi ito nakahindi ng yayain ng kaibigan. Ayos pre astig pala ang handaan sa probinsya nyo. Maraming tao. May mga palaro, maraming masasarap na pagkain, at higit sa lahat, maraming alak. Siyempre, kaya nga sinama kita rito kasi kakaiba talaga piyesta dito sa probinsya namin. Marami ding dayo na mga kadalagahan na galing sa ibang lugar. Ay sus, hindi naman sila ang dinayo ko rito Marami na akong problema ayoko nang dagdagan pa. Ang mga babae kasi minsan puro sakit lang sa ulo yan sa atin Kahit pa ba, makakita ka lang ng napakagandang dalaga na tila ba papawiin lahat ng yung problema Di ba? At nasa harapan mo na siya. Ha? Sino naman ang tinutukoy mo dyan? Tigilan mo nga ako. Yun nga ang ganda pre. Parang anghel na bumaba sa langit. Kagad namang inilingan ni Ruben ang kanyang mga mata dahil sa sinasabi ni Matt. Tumambad ang isang magandang babae sa kanyang paningin. Mahaba ang kulay blonde nitong buhok. May kaputian ng balat at mahaba ang pilik sa mga nangungusap nitong mga mata. Tila ba natuklaw ng ahas mula sa kinauupuan ang binata na nakatitig sa dalaga, na tila ba isang magandang tanawin sa kanyang mga mata. Kagad naman binatukan ni Matt ang natulalang si Ruben na naging dahilan upang may masmasan ito. Uy, Ruben, tulala ka na. Ayan na nga ba sinasabi ko Kunwari, ayaw-ayaw pa sa babae. Siya rin pala itong sabik makakita ng chicks. Uy, hindi Hindi naman siya masyadong kagandahan Siya si Margaret, apo ni Kais yung kilalang albularyo dito sa amin. Bakit mo ba sinasabi sa akin yan? Hindi naman ako interesado. Sus, kaya pala titig na titig ka. Hoy Ruben, huwag kang ngang magmaang-maangan dyan. Alam kong napapagod ka na rin na maging single kaya hayaan mo na lang ang sarili mo na mahumaling muli sa isang babae. Tigil-tigilan mo nga ako, Matt. Ang mabuti pa, kumain ka na lang. Malamig na yung sabaw ng bulalo mo Napailing na lamang si Matt sa tinuran ng kanyang kaibigan. Palibhasa ay napansin niya kanina kung gaano kalagkit ang titig nito sa dalaga. Muli namang bumalik ang paningin ni Ruben sa babae na nasa kabilang mesa lang. Tila ba parang kinikiliti ang kanyang puso nang masilayan niyang muli ang taglay nitong kagandahan. Kagyat naman siyang napangiti. Samantala, 7:00 na ng gabi nang mapagdesisyon na nilang mag-inuman kasama mga pinsan ni Matt. Mga alak pamprobinsya ang kanilang pagsasaluhan gaya ng tuba. Dinakdakang tenga ng baboy naman ang kanilang pulutan. Napapailing na lang si Ruben dahil first time niyang nakainom ng tuba at wala pang isang oras ay ramdam na niya ang malakas na sipa nito. Pre, lakas ng tama nitong tuba. Ngayon lang ako nakainom ng ganitong tuba. Wala namang ganito sa atin Sos, masasanay ka rin dyan. Hindi ka namumulutan kaya ang bilis mong tablan. Ginagawa mo namang red horse yung isang tagay. May malay ko ba naman na ganito pala ito katapang? Alam mo namang hindi malakas sa inuman ang kumpare mo Sige na pre, inom ka lang. Masasanay ka rin. Bawal dito mabilis tamaan kasi may kasabihan dito sa amin na
Ang mabilis malasing, madaling makakaroon ng supling. Napaismid na lang si Ruben sa tinurang yon ni Matt. Napagawi na naman ang kanyang paningin sa babae na nasa kabilang mesa lang. Ito rin yung babae na nakita niya kanina, si Margaret. Kaagad naman siyang napatungga ng kalahating baso ng tuba na ikinagulat pa nga ng kanyang mga kasama, lalo na si Matt. Ilang oras pa ang lumipas at nagsialisa na rin ang iba nilang kasama. Kaunti na lang silang natitira at puro lasing na. Nakaramdam naman si Ruben ng tawag ng kalikasan kaya naisipan niyang tumayo. Bagamat ramdam na niya ang tama ng alak ay nagagawa pa rin niyang ibalanse ang kanyang katawan. Sa kanyang paglalakad patungong palikuran, nakita niya ang babaeng kanina pa niyang pinagpapantasyahan na nakasubsob ang ulo sa lamesa. Tila ba nakaligtaan ni Ruben na naiihi na pala siya dahil kaagad niyang nilapitan ng dalaga. Hi, miss. Mukhang naparami yata ang inom natin ah. Hindi pa ako lasing. Halata nga. Kaya nga nakasubsob na yung ulo mo sa mesa eh. Teka, saan ba ang inyo? Gusto mo iatid na lang kita? Ayokong umuwi ng bahay. Makakagalitan lang ako ni tatay eh. Lalo kang makakagalitan ng tatay mo kapag inabot ka dyan ng umaga. Basta, hindi ako uuwi. Saka, sino ka ba? Magkakilala ba tayo? Ay, Ruben nga pala. Huwag kang maglala, hindi ako masamang tao. Akbang tatayo naman si Margaret subalit nawalan agad ito ng balanse dahil sa kalasingan. Kagad naman siyang nasambot ni Ruben kung kaya't napigilan ang pagbagsak niya sa lupa. Saan ka ba pupunta? Naiihi ako eh. Saan ba dito yung banyo? Mabuti pa, samahan na kita papunta sa banyo. Baka matumba ka na naman eh. No? Sira ulo ka ba? Baka mamaya kung anong gawin mo sa akin eh. Huwag kang mag-alala no. Sa labas lang ako ng banyo, doon kita hihintayin. Wala namang nagawa si Margaret kundi ang magpasama kay Ruben dahil sobrang nahihilo na rin talaga siya ng mga oras na yon. Si Ruben naman ay ramdam na rin ang tama ng alak, subalit kaya niyang dalhin ang kanyang sarili. Nanatili naman sa labas ng banyong binata habang hinihintay matapos si Margaret. Natagal ba? Basta, Pasuray-suray na lumabas ng banyong dalaga. Muntik na naman siyang mawalan ng balanse. Kung kaya't muli siyang sinalo ni Ruben. Nakita naman siya ng nanay ni Matt at napagkamalan pa nga sila na magkasintahan. Sinabihan sila nito na doon na lamang magpalipas ng gabi dahil meron naman doong bakanting kwarto na maaari nilang tulugan. Hanggang sa pagpasok sa kwarto ay akbay-akbay pa rin ni Ruben si Margaret dahil sa pag-aalala na baka matumbay itong muli. Kagad naman niya itong inihiga sa kutsyon subalit nawalan siya ng balanse na naging dahilan upang mabagsak ang katawan niya sa katawan ng dalaga. Nagtama ang kanilang mga mata ng mga sandaling yon. ay itsura ka naman pala eh. Parang ngayon lang ulit ako nakakita ng gwapong binata. Namula naman si Ruben sa tinurang yon ni Margaret. Hindi naman may kakaila na may itsura nga siya. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita ay bigla siya nitong siniil ng halik na ipinagtaka pa niya nung una. Subalit habang tumatagal ay nararamdaman na rin niya ang pag-init ng kanyang katawan. Kung kaya't gumanti siya ng halik sa dalaga. Kinabukasan ay nagising na lamang si Ruben nang walang saplot ng katawan. Batid niya na may nangyari nga sa kanila ni Margaret at ang laki pa nga ng ngiti niya dahil tila ba naka-jackpot siya dito. Gayunpaman,
hindi na niya nadatnan sa kanyang tabi ang dalaga kung kaya't kagad siyang nagbihis upang hanapin ito sa labas. Si Matt ang bumungad sa kanya paglabas niya ng kwarto. O pre, gising ka na pala. Bakit? Parang balisa ka. Huwag mong sabing, Nasaan si Margaret? ayun! Yan ang aking paring Ruben. Nakaskoro ka kagabi, no? Napalunok na lamang si Ruben sa tinurang yon ni Matt, kung kaya't hindi siya agad nakapagsalita. Sumagi naman sa kanyang isip ang tamis ng magdamag kasamang dalaga. Napangiti na lamang siya nang wala sa oras. Oh, bakit ka nangingiti dyan, ha? Ibig sabihin, naka-score ka nga kagabi, no? Uy, huwag kang nga masyado maingay. Nakakayakin na tito at tita, tsaka sa ibang tao rito. Eh di sorry na. So ano pre? Ano? May nangyari nga sa inyo kagabi? Oo pre, parehas kasi kaming sobrang lasing kagabi kaso paggising ko kanina, wala na siya sa tabi ko. Eh gusto mo bang puntahan? Alam ko kung saan nung kinakais yung. Hindi kaya nakakaya sa lolo niya? Hindi yan. Dalan mo ng manok tapos sabihin mo dadayo ka ng ligaw sa kanyang apo. Ha? Agad-agad? Aba, alamang. Ginalaw mo yung apo niya eh. Dapat lang naligawan mo na kagad. Doon na rin naman yung papunti. Dapat nga mamanhikan ka ni. Hindi na akyat ng ligaw. Alam ko pero baka naman isipin niya na nagmamadali ako. Gusto ko lang sana makausap si Margaret para ipaalam sa kanya na wala akong masamang intensyon sa kanya kagabi. Dala lang yun ng kalasingan at bugso ng damdamin. Pero kung ano man, handa ko naman siyang panagutan eh. Ayan ang aking paring Ruben. Ang mabuti pa pre, magilamos ka na, saka mag-almusal. Sasamahan kita sa bahay ni Nakaisyong. Sige pre, salamat ha. The best ka talagang kaibigan. Wala yung pre, ikaw pa. Pagkatapos nilang makapag-almusal at makapaghilamos, tumungo kagad sila sa bahay ni Kaisyong. Naabutan nila ito na nagwawali sa harap ng bahay. Magandang umaga Kaisyong. Magandang umaga, Matt. Dumating ka na pala. Kasama mo ba siya sa trabaho? Opo, Kaisyong. Si Ruben nga po pala. Opo, Kaisyong. Ruben po ang pangalan ko. Anong sadya nyo rito? Magpapagamot ba kayo? Hindi po. Gusto ko po sanang makausap yung apo ninyo. Si Margaret. Si Margaret baka ba? Ay nako, umalis na nga pala kaninang madaling araw ang apo ko. Umuwi na sa bahay nila sa La Union. Bakit nyo ba siya gustong makausap Ho? Wala naman po. Hindi naman po masyadong importante. Kaibigan po kasi ni Ruben si Margaret. Kakamustahin lang po. Ay nako, sayang. Hindi naman kasi taga rito talaga yung apo kong yun eh. Nagbabakasyon lang siya dito. Doon talaga sa La Union nakatira si Margaret. Ganun po ba? O sige po, Kaisyong. Salamat na lang po O sige po, alis na po kami. Sige. Akala ko magpapagamot kayo Pagkatapos makapagpaalam ng dalawang binata sa matandang lalaki, umalis na rin kagad sila upang bumalik sa syudad dahil may trabaho pa sila nung araw na yon. Bagamat nais ni Ruben na puntahan si Margaret sa La Union ay hindi niya magawa dahil sa naging abala siya sa trabaho ng mga sumunod na araw. Gayunpaman, hindi pa rin nawala sa isip ni Ruben ang dalaga. Handa na siya magtapat dito ng nararamdaman sakaling makita niya ito muli. Makalipas ang ilang buwan, napagkasunduan ng kanilang mga katrabaho na magkaroon sila ng summer outing sa La Union. Gayon na lamang ang pagkatuwa ni Ruben dahil malaking oportunidad yon upang makita niyang muli ang dalaga. Hoy Ruben, ulang na lang ipagkit mo na dyan sa bintana ng sasakyan yung mukha mo Ang ganda kasi ng tanawin sa labas. sus, kunwari ka pa. May hinahanap ka lang tao Pre, mag-move on ka na kasi. Ilang buwan na rin naman ang lumipas
hindi ka rin naman hinahanap ng Margaret mo na yan. Ayaw mo bang maghanap ng ibang babae? Marami naman tayong workmate na newly hire at karamihan sa kanila ay magaganda. Ayaw mo ba sa kanila? Ay nako, tigilan mo nga ako ng kakaganyan mo. Ayaw ko sa kanila. Si Margaret pa rin ang gusto ko. Mabuhay ang isang Ruben Cruz! Ikaw na siguro ang pinakamartir na taong nakilala ko. Ang lalaking hanggang ngayon ay patay na patay sa naka one night stand niya. Huy, ang ingay-ingay mo. Mamaya ay marinig pa yan ng mga kasama natin. Ito ang tanong paano kung hindi ka na matandaan ni Margaret kung sakali magkita kayo? Eh di hindi. Pero hindi ko iniisip yan. Alam kong gusto rin ako ni Margaret. Ramdam ko sa mga halik niya nun eh. Paano ka nakakasiguro, Aber? Isang gabi nga lang kayo nagkasama eh. Madali lang kalimutan ng isa't isa. Ikaw lang naman itong parang sirang plaka eh. Ilang buwan na lumipas baliw na baliw ka pa rin sa kanya. Kahit pa ayaw niya sa akin, hahanapin ko pa rin siya. Gusto ko lang na madugtungan pa yung pagkakakilala namin. Malay mo. Ay nako, bahala ka na nga dyan. Basta kapag na broken hearted ka, sagot mo ang pang-inom Napatawan na lamang si Ruben sa sinabing yon ni Matt. Gusto niya talagang makita si Margaret. Kung kaya't hindi niya hahayaan na umalis sila ng La Union na hindi ito nakikita. Nang makarating sila sa Luna Beach sa La Union, ay nagpahinga muna ang mga kasama nila sa loob ng cottage. Si Ruben naman ay naglalakad-lakad sa may dalampasigan. Hindi naman kasi siya madaling mapagod sa biyahe. Ay, ba talaga rito sa La Union? Napakaganda ng dagat. Nakapagpahinga na rin sa nakakapagod na trabaho at pagkakataon na rin para makita ko siya. Sa may di kalayuan ay nahagip ng paningin ni Ruben ang isang dalaga na naglalakad din sa dalampasigan. Parang pamilyar sa kanya ang dalagang yon. Kinusot niya ang kanyang dalawang mga mata at sa kanya napagtanto na ang nakita niya ay walang iba kundi si Margaret. Agad siyang tumakbo upang puntahan ito. Gayunpaman, nang mapansin nito na papalapit siya rito ay nagmadali itong umalis. Hindi na niya ito naabutan at hindi niya alam kung saan ito nagtungo. Ay, saan na nagpunta yun? Bakit ba niya ako tinatakbuhan? Mukha ba akong sanggano? Para takbuhan niya ng gano'n na lang? Labis ang panghihinayang niya noong mga sandaling yon. Pero hindi siya nawala ng pag-asa dahil alam niya na naroon sa lugar ang hinahanap. Dahil sa nararamdamang excitement, ay agad niya itong ibinalita kay Matt. Si Margaret, nakita mo kanina sa dalampasigan? We, sure ka? Baka naman namamalikmata ka lang Hindi ako pwede magkamali. Si Margaret talaga nakita ko. Hindi ako maaaring magkamali, nandito lang siya. Oy, tapos, anong ginawa mo nung nakita mo siya? Sinubukan ko siyang puntahan. Kaya lang tinakbuhan niya ako Ala, bakit ka naman niya tatakbuhan? Sakit naman yun, pre. Yun nga hindi ko rin alam kung bakit. Pero sigurado ko, makikita ko siyang muli rito. Sana nga, pre. Nang maampat na yung nagdurugo mong puso. Loko ka talaga. Siya nga pala. Mananghalian na tayo. Nakapananghalian na yata yung mga katrabaho natin Ano kayang masarap kainin dito? Sabi nila, masarap daw dito yung kinilaw at saka fried chicken. Yun ang specialty nila rito. Ganun ba? Sakto. Nung naglalakad ako kanina sa may dalampasigan may nakita akong restaurant na parang magandang kainan O di tara, doon na lang tayo kumain. Pagdating nila sa restaurant na sinasabi ni Ruben, kaagad silang humanap ng maupuan. Nang mga sandaling yon ay ramdam na nila ang gutom, kung kaya't kaagad nilang tinawag ang waiter upang umorder. Gayon na lang ang kanilang pagtataka
dahil tinatakpan ng waiter ang kanilang mukha sa pamamagitan ng isang panyo. Ganoon kasi ang lahat ng staff na naroon. Gayunpaman, tila ba namumukha nito ni Ruben? Ano pong order nila, sir? Bali, ang order namin ay itong kinilaw na pugita. Isa lang Tapos, 2 order ng chicken with rice. At saka, 2 order ng sinigang na baboy. At saka, 2 order ng halo-halo para sa dessert Margaret? Nakumpirma ni Ruben na si Margaret nga ang babaeng kausap nila dahil ito ang pangalan na nakalagay sa nameplate nito. Yes po, sir. May additional order pa po ba kayo? Margaret, ako ito si Ruben. Bakit mo ako tinakbuhan kanina? Hindi mo na ba ako natatandaan? Sir, kung wala na po kayong additional order ipaprocess ko na po itong order nyo. Pa-wait na lang po Thank you. Margaret, sandali mag-usap tayo. Uy, Ruben, mamaya mo na lang abalahin yung tao. Nasa trabaho pa Si Margaret yun. Sa wakas, nagkaharap din kaming dalawa. Uy, pre, oo na. Pero baka pwedeng hinahinaan mo naman yung boses mo. Pinagtitinginan ka na ng mga tao. Ay, oo nga pala. Sorry na. Pero si Margaret kasi yun Nakita na uli kami. Napakamot na lamang sa ulo si Ma. Noon niya lamang kasi nakitang mabaliw ang kaibigan sa isang babae. Kinagabihan, inabangan ni Ruben na mag-out sa trabaho si Margaret. Panay pabango pa nga ito at todo porma. Balak niya kasing ayain ng dalaga na magkape sa isang coffee shop na malapit doon. Sinamahan naman siya ng kaibigan niyang si Matt sa paghihintay dito. Sigurado ka bang sasama sa'yo si Margaret? Tinakbuhan ka nga niya, di ba? Akong bala, pre. Wala naman sigurong masamang sumubok, di ba? Ay, nako. Pati ako, dinadamay mo rito May inuman ng mga katrabaho natin Pati ikaw na never nagpas. Pag may inuman ng mga kasama biglang umabsent at naging seryoso para lang sa isang babae. Pre, minsan lang naman ito. At saka, baka kapag umalis na tayo rito hindi na naman kami magkikita. Okay, sige na pre. Sulitin mo na yan. Basta tiyakin mo lang mapapasama mo siya rito Oo pre, hindi ko hayaan na lumipas ang gabing ito nang hindi man lang kami makakapag-usap. Huwag ka mag-alala. Okay, sige pre. May tiwala naman ako sa iyo Ay, teka, siya nga pala. Nandito na pala siya Ayun Paglingon ni Ruben ay nakita niya si Margaret. Bagamat mahahalata rito ang pagkapagod sa trabaho, ay mababakas pa rin dito ang taglay nitong kagandahan na siyang ikinatulala ni Ruben. Nahimasmasan na lamang siya na magsalita ito. Ano bang ginagawa mo rito? Hinihintay mo ba ako? Oo. Aayain sana kita magkape. Gusto kasi sana kitang makausap uli. Ano bang pag-uusapan natin? Kaya ba kanina mo pa ako minamanmanan? Mula sa dalampasigan pa, tapos dito sa restaurant. Ngayon yayayain mo ako na mag-coffee shop? Para saan? May mahalaga akong gustong sabihin Ay nako, sinasayang mo lang ang oras ko. Marami pa akong gagawin Saka kung ano man yung nangyari sa atin noon, matagal ko nang ibinaon yun sa limot. Parehas lang naman tayong nadala sa kalasingan, pero wala yung anumang ibig sabihin, Pero Margaret, sandali. Pagbigyan mo naman ako. Kahit ngayong gabi lang. Matt, maiwan muna kita sundan ko lang siya. Ikaw ang bahala pre. O sige, una na ako. Balik ka na lang dun sa cottage natin Talagang hindi pa rin nagpapigil si Ruben. Hinabol naman niya ang dalaga. Ayaw niya kasi talagang masayang ang pagkakataong yon na kung saan nakita na niya ang babae. Sa paghabol niya sa dalaga ay nakarating na sila sa may kalsada.
Margaret, hayaan mo naman na makausap kita. Kahit ngayong gabi lang. Please, ayokong umalis dito nang hindi mo lang tayo nakakapag-usap. Sisiraan ka na ba ng ulo, Ruben? Isang gabi lang tayo nagkasama noon, kaya wala yun sa akin. Isa pa, walang namamagitan sa atin. Ang lahat ay dulot lang ng kalasingan. Naintindihan mo ba yon? Gusto kita, Margaret Gustong gusto kita. Hindi baliwala ang nangyari sa atin noon para sa akin. Sinubukan kita noong kausapin pero pagdating namin sa bahay ng lolo mo umalis ka na daw. Ilang buwan na palagi kang nasa isip ko. Pero hindi ko magawang hanapin ka rito dahil sa trabaho ko. Kaya ngayon nag-cruise muli ang landas natin, dito mismo sa La Union. Hindi ko hayaan na umalis ako rito nang hindi ko nasasabi sa iyo ang nararamdaman ko. Hindi kita gusto, Ruben. Pasensya na at hindi ko kayang ibalik sa iyo ang nararamdaman mo. Pagkasambit noon ay kagad tumalilis ng alis si Margaret. Naiwan naman si Ruben na hinahabol na lamang siya ng tingin. Pagtawid nito sa kalsada ay kamuntikan na itong masagasaan ng isang humahagibis na sasakyan. Mabuti na lamang alisto si Ruben at kaagad niyang naitulak ang dalaga papalayo sa sasakyan. Ang kanyang braso ay mahigpit na niyakap ang katawan ni Margaret. Upang maiwasang tumama ang ulo nito sa kalsada. Kagad siyang bumitaw sa pagkakayapos ng masigurong ligtas na ito sa muntikang pagkakasagasa. Ayos ka lang? Hindi naman sumagot si Margaret. Nakatungo ito habang hawak ang kanyang tiyan. Napansin naman ni Ruben ang dumadaloy na dugo sa binti nito. Margaret, may dugo ka. Nasugatan ka? Kailangan kita madala kagad sa ospital. Kagad na dinala ni Ruben sa ospital si Margaret. Noon niya napag-alaman na 4 na buwan na pala itong buntis. Nasyak ito sa nangyari kaya ito dinugo. Maselan kasi ang pagbubuntis nito. Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin na buntis ka pala? Tapos, ako palang ama ng batang dinadala mo? Wala akong balak ipaako sa iyong batang yan dahil ayaw kong magkaroon tayo ng relasyon. Ha? Bakit? Bakit ba ayaw mo sa akin, Margaret? May trabaho naman ako at financially stable na. May nabuo tayo kaya kailangan natin panagutan ng magkasama ang batang yan. Pasensya ka na kung sa tingin mo ay pinagdadamutan kita. Pero hindi talaga maaari ang iniisip mo. Ano bang problema? May nobyo ka na ba? Kaya hindi tayo pwede? Ano bang dahilan? Sabihin mo. Hindi nga sabi ko tayo pwede. May mabigat akong dahilan na hindi ko maaring sabihin kahit kanino. Kung ganun hayaan mo na lang ako na maging ama sa anak ko. Ako na magbabayad ng bill mo sa ospital ngayon. Tapos, ako na rin ang sasalo sa mga gastusin sa pagbubuntis mo. Hanggang sa makapanganak ka na. Hindi pa rin kita hahayaan na harapin mo ito na mag-isa, Margaret. Tutulungan kita. Sorry pero kaya kong buhayin na mag-isa ang anak ko. Anak natin. Talaga bang hindi na kita makukumbinsi? Kailangan mo ng tulong ko, Margaret. Hindi pwede magsosolo ka lamang dyan. Gusto mo makatulong, di ba? Layuan mo kami ng anak ko at huwag ka na magpapakita. Hindi ko matatanggap ang lahat ng tulong mo. Kahit anong pilit ni Ruben ay hindi nito makumbinsi si Margaret. Desidido kasi ito na mag-isa niyang pananagutan ng anak niya at ayaw niyang hatian si Ruben ng responsibilidad dahil sa kung anong dahilan. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ay ginugol na lamang ni Ruben ang natitirang araw sa La Union upang magbakasyon. Gayunpaman, binayaran niya pa rin ang hospital bills ni Margaret at pinilit niya ito na tanggapin ang kaunting salapi upang magamit niya sa kanyang pagbubuntis. Makalipas ang ilang buwan, habang abala sa pagtatrabaho ay nagulat na lamang si Ruben nang bigla siyang puntahan doon ni Margaret dala ang bagong panganak na sanggol. Oh, nanganak ka na pala? Anong sadya mo rito? Kailangan mo ba ng perang panggastos para sa anak natin?
Hindi. Napag-isip-isip ko kasi Ang ano? na mas magiging maayos at normal ang buhay ng anak natin kung ibibigay ko ito sa'yo. Ha? Pagkatapos mo akong ipagtabo yan noon, ngayon, pagkatapos mong ipanganak yung bata, bigla mong ipapaako sa akin? Ano ba talaga, Margaret? Pasensya ka na kung ipinagtabuyan kita noon pero nagkamali ako. Hindi pala maaaring manatili sa poder ko ang bata. Ay, naku naman. Pwede ko bang malaman ang dahilan? Baka makatulong ako kung meron kang problema. Hindi ko pa rin maaaring sabihin eh. Basta, sa'yo na lang yung bata. Ikaw nang bahala sa kanya. Nagmamakaawa ko sa'yo. Kung gayon, hindi ko naman yan tatanggihan dahil anak ko rin naman yan. Nabigla lang ako sa biglang pagbabago ng isip mo. Pasensya ka na. Maraming salamat. Sige na, kunin mo na siya. Kagad na niabot ni Margaret ang sanggol kay Ruben. Nakaramdam siya na matinding lukso ng dugo nang mahawakan niya ang bata. Walang dudang anak niya ito dahil kuhang-kuha nito ang kanyang muka. Raiko, yan ang pangalan ng anak natin. Isinunod ko sa initial ng pangalan niya sa pangalan mo. Mas maganda sana kung sabay natin siyang palalakihin pero dahil sa kung anong dahilan mo, sige, irerespeto ko ang desisyon mo. Pero anumang oras na magbago ang isip mo sabihin mo lang sa akin ha. Tatanggapin kita anumang oras. Pinapangako ko rin sa iyo na aalagaan ko na mabuti ang anak natin. At ipakikilala kita sa kanya kapag lumaki na siya. Maraming salamat, Ruben. Sige, hindi na ako maaari magtagal. Kailangan ko nang umalis. Ikaw nang bahala kay Raiko ha. Naiwan sa pangangalaga ni Ruben ang bata. Biglaan man ang pagkakapunta nito sa kanya ay nangako siya kay Margaret at lalong higit sa kanyang sarili na palalakihin niya ito ng maayos. Gayon na lang ang panlulumo ni Matt nang mabalitaan ang nangyari. Wow! Kapal naman ang mukha ng Margaret na yun. Pagkatapos kanyo nung ipagtabo yan tapos kayo hindi niya pala kayang pagpapalaki sa bata. Tsaka siya lalapit-lapit sa'yo at ibibigay ang anak nyo. Ayos lang pre, anak ko naman to Yan namang dahilan kasi ni Margaret bakit ayaw niyang magsama kayong dalawa. Isang buong pamilya na kayo ngayon. Saka, lalaking kaawa-awa yung anak niyo Magkahiwalay ba naman yung nanay at tatay? Ewan ko, hindi ko nga rin alam kung anong dahilan niya. Ayaw naman niyang sabihin sa akin. Basta, ngayon nasa akin na si Raiko, ipaparamdam ko sa kanya ang kumpletong buhay. Kahit pa hindi niya nakakasama ang kanyang nanay. Basta pre, kung kailangan mo ng tulong, sabihan mo lang ako O pre, sige. Sure yan, dahil ikaw magiging kauna-unahang ninong ni Raiko. Nang maayos ang kalagayan ni Raiko sa pangangalaga ng kanyang ama, ibinuhos ni Ruben ang lahat ng pangangalaga sa kanyang anak upang hindi nito maramdaman na merong kulang sa kanyang buhay. Samantala, kakaisang taon lamang ni Raiko nang may isang malagim na balita ang nakarating kay Ruben. Ruben, nabalita mo na ba yung nangyari kay Margaret? Ha? Hindi. Bakit? Ano bang nangyari sa kanya? Pre, patay na siya. Ha? Totoo ba yan? Hindi. Isa mo na balitaan. Totoo sinasabi ko pre, patay na siya. Natagpuan siyang patay kanina lang umaga. Ayon pa nga sa nabalitaan ko ilang tama ng saksak ang tinamon niya Sino naman ang gagawa nun sa kanya? Napakawalang hiya naman nun. Paano ng anak ko? Wala na siyang nanay. Hindi ko nga alam pre, pero masyadong confidential yung nangyari. Sabi ni Kais yung hindi raw pwedeng ipagkalat. Dahil sa sinapit na yun ni Margaret ay mas lalong minahal ni Ruben ang kanyang anak. Ibinigay niya ang lahat ng pagmamahal at pag-aalaga rito, lalo na at alam niyang wala na itong ibang kikilalaning magulang kundi siya. Mabilis na lumipas sa mga taon at 18 taong gulang na si Raiko.
Bagamat busy sa trabaho si Ruben, ay sinisikap pa rin niyang maibigay kay Raiko ang sapat na pag-aaruga at atensyon. Anak, halika. May ibibigay ako sa'yo. Oh, ano yan pa? Uy, wow! Sapatos! Ito yung gusto kong sapatos Salamat pa. Pero ano pong meron ngayon? Hindi ko naman birthday Nakita ko kasi dati noong pumunta tayo sa mall, nakatitig ka sa sapatos na yan. Hindi ko lang nabili sa'yo kasi kulang yung dala kong pera kaya ngayong kakasweldo ko lang. Dumaan ulit ako sa mall para bilhin yung gusto mong sapatos. Naku, maraming salamat po pa. Marami pa naman po akong sapatos kaya hindi ko na po hiniling sa'yo na bilhin mo ito noon pero binili nyo na rin po Kaya thank you pa. Naku, walang anuman anak. Kaligayahan ko makita ka masaya. Saka, reward ko na rin yan sa iyo sa pagiging mabuti mong anak at masipag na mag-aaral. Ako nga ang dapat na magpasalamat dahil nagkaroon ako ng isang anak na katulad mo Hindi ka naging katulad ng ibang kabataan na puro barkada at pagbibisyo na kagad sa murang edad pa lang. Siguro, kung nabubuhay pa ang nanay mo, nako, siguradong proud na proud din yun sa'yo. Pa, curious lang po ako. Bakit po wala kayong picture man lang ni Mama or wala po ba siyang Facebook account para ma-stalk ko po? Gusto ko po kasing malaman kung anong itsura ni Mama Nako, hindi kasi mahilig anak ang mama mo sa pagkuha ng larawan kaya wala siyang picture Pa, nagtataka lang ako Hindi po ba kapag kinasal may picture na magkasama ang groom at bride? Bakit wala po kayong ganun? Yung barkada ko po kahit wala yung magulang nila, meron silang picture na magkasama tapos nakadisplay pa sa bahay nila. Talagang ganun po ba ka-allergic si Mama sa camera? At kahit po sa kasal nyo wala po kayong picture na magkasama? Ay naku anak, mahirap ipaliwanag. Siguro, saka ko na lang may papaliwanag sa iyo kapag mas matured ka na at mas lumawak na ang pangunawa mo sa mga bagay-bagay. Sa ngayon, ang mas pahalagahan mo ang pag-aaral at i-enjoy mo muna ang kabataan mo, ha? Huwag ka munang papasok sa mga komplikadong bagay. Huwag ka mag-alala. Sasabihin ko rin sa iyo yan, anak. Darating din tayo dyan. Pero sa ngayon, ayoko lang na magulo ang isipan mo, okay? Pero pa, hindi po ako yung batang Raiko na hindi maiintindihan ng mga bagay-bagay Nakakaunawa naman po ako pero kung hindi pa po kayo handang sabihin, naintindihan ko po. Pero sana po sa mga susunod na araw malaman ko na po. Oo naman anak, huwag ka mag-alala. Karapatan mong malaman ang tungkol sa nanay mo. Hindi pa lang talaga sa ngayon, ha? Pero kung naku-curious ka kung anong itsura ng nanay mo, tumingin ka lang sa salamin dahil hawig din kayong dalawa, lalo na yung ilong. Pa, sabi mo masawig kita kaysa kay Mama. Oo nga anak, masawig mo ko pero yung ilong mo, hindi mo sa akin nakuha yan. Kaya kapag titingin ka sa salamin, tingnan mo lang yung ilong mo tapos isipin mo lang ang mama mo. Maya-maya mabubuo na rin sa isip mo ang posibleng itsura ng mama mo. Ganun po ba? Sige po pa. Gagawin ko yan kapag nananalamin ako bago pumasok sa school. Para mas meron akong inspirasyon. Para galingan ko pa sa klase. Yan. Tama yan anak. Ay, siya nga pala. Day off ko ngayon. May nakita kong bagong tayong restaurant kahapon at mukhang masarap yung mga pagkain Gusto mo subukan natin doon? Suotin mo na rin yung bago mong sapatos. Ay, talaga po? O sige po pa. Mag-aayos lang po ako kagad. Ganito ang madalas na senaryo ng mag-ama. Bagamat hindi pa rin talaga handang sabihin ni Ruben ang totoo na wala naman talagang relasyon si Margaret sa kanya at si Raiko ay aksidenteng nabuo lamang. Sa kabila ng pangungulilang ito ay pinadama pa rin niya sa kanyang anak na walang kulang sa buhay nito. Hanggang isang araw
nagpaalam si Raiko sa kanyang ama na magkakamping kasama ang barkada. Napansin ni Ruben ang kakaiba sa kanyang anak nang bumalik. O anak, nandiyan ka na pala. Kanina ka pa? Kararating lang po. Ang itim ng palibot ng mata mo at mukhang namumutla ka. Palagi ka bang nagpupayat doon? Baka hindi ka kumakain ng tama Hindi naman po pa. Pagod lang po siguro. Sige po, papasok na po muna ako sa kwarto ko para makapagpahinga. O sige, nagluto ko ng paborito mong pansit Gusto mo ba dalhan kita sa kwarto mo para makakain ka muna bago matulog? Hindi na po pa. Wala rin naman po akong ganang kumain sa ngayon eh. Lalabas na lang po ako mamaya kapag nagutom ako. O sige anak, magpahinga ka na muna Iwan mo na sa labas yung mga gamit mo nang malaban ko ng mga ginamit mong damit at kumot sa camping. Hindi na sumagot si Raiko sa sinabi ng kanyang ama at dire-diretso lamang ito sa kwarto. Samantala, si Ruben naman ay pumunta sa labahan, dala ang travel bag na ginamit ng anak sa camping. Inilipat niya muna sa isang banyera ang mga damit upang basain ng tubig bago isalang sa washing machine. Habang isa-isang binabasa ang mga damit ay nagulat si Ruben sa kanyang nakita. Ang isa sa t-shirt ni Raiko ay punong-puno ng malapot na dugo. Kumapit pa yon sa iba niyang damit at napuno ng pulang likido ang ginagamit niyang tubig. Dahil dito ay kaagad niyang pinuntahan si Raiko upang itanong ang patungkol doon. Anak, anong nangyari? Bakit punong-puno ng dugo yung damit mo? Ayun po ba? Nagpatay po kasi kami ng baboy ramo kaya nagkadugo ang damit ko. Sigurado ka ba dyan anak? Hindi ba nagkaroon ng kahit na anong aksidente sa camping nyo? Hindi po. Totoo po ang sinasabi ko. Ako na nga lang po maglalaban ng marumi kong damit. Hindi naman kailangan anak. Sige na, magpahinga ka na. Ako nang bahala sa mga labahin mo. Nagtaka lamang ako at may dugo yung isa sa mga damit mo Nag-alala ako na baka may masamang nangyari sa inyo habang nasa camping ka at hindi mo man lang sinasabi sa akin. Pa, wala po. Pa, huwag po kayo mag-alala. Wala pong masamang nangyari sa akin habang nasa camping. At kung meron man po, sasabihin ko naman kagad sa inyo Oo, sige. Naniniwala naman ako sa iyo May tiwala naman ako sa iyo. Kaya mabuti pa bumalik ka na sa pagpapahinga. Ako nang bahala sa mga labahin mo. Huwag mo na itong intindihin, magpahinga ka na ng mabuti. Opo, sige po pa. Pasensya na po kung pinag-alala ko kayo dahil dyan. Gayunpaman, hindi pa rin mawala ang duda sa isip ni Ruben. Marunong kasi siyang tumingin sa dugo dahil merong karnihan ng kanyang ama. Batid ni Ruben na hindi yun dugo ng baboy. Sa kabila noon ay hindi na lang niya kinulit ang kanyang anak. Dahil ayaw niyang magtalo silang dalawa. Magbuhat noon ay napansin ni Ruben ang pagbabago sa kanyang anak. Hindi na niya ito madalas makausap. Palagi itong tulala. Wala sa sarili at hindi na pumapasok sa eskwelahan. Isang araw, lunchtime sa trabaho. Merong ibinalita si Matt kay Ruben na nagpagulo ng kanyang isipan. Pre, naibalita na ba sa'yo ni Raiko yung nangyari sa camping nila? Bakit pre? May nangyari sa camping? Wala naman siyang binabanggit sa akin Bakit? Ano bang nangyari? Sinabi sa akin ng anak ko, sabi niya natagpuan daw na patay ang isa sa kanilang mga kasama. Tapos si Raiko ang naabutang kasama nito. Wakwak ang katawan ng binata at mukhang nilapa ito ng mga hayop. Ganun pa man, walang nakakasiguro sa totoong nangyari. Si Raiko lamang ang maaari makapagpatunay dahil silang dalawa lang naman ang magkasama nung araw na yun Ha? Sinabi ba ni Raiko nangyari at kung anong nakita niya? Ayun lang ang problema. Sabi ng anak ko, hindi nagsasalita si Raiko tungkol doon. Mukhang natroma ang anak mo sa nangyari. Palagi daw itong balisa at tulala.
Hindi mo ba napapansin sa anak mo yon? Ang napapansin ko, madalas siyang nagkukulong sa loob ng kwarto. Tapos kapag kinakausap ko parang lagi siyang wala sa sarili. Ang totoo nga niyan ilang araw na rin siyang hindi pumapasok sa eskwelahan. Nag-aalala na nga ako sa kanya. Pre, Ruben, sana makausap mo pa rin ang anak mo. Mukha din kasing siya ang pinagbibintangan ng ilan nilang kasama, sabi ng anak ko tungkol dun sa nangyari. Hindi nila pwedeng pagbintangan ng anak ko dahil hindi niya yun magagawa. Pati ba ikaw pinagdududahan mo ng anak ko? Hindi naman sa ganun pre. Alam kong hindi yun magagawa ng anak mo. Pero mas maganda na makausap mo siya para malaman natin ang totoong nangyari at hindi na rin nila mapagbintangan ng anak mo. Sige hayaan mo't kukuha lang ako ng tamang tiyempo at kakausapin ko siya. Pagka-uwi sa bahay, nakita ni Ruben ang kanyang anak na nanonood ng TV sa sala. Sa palagay niya ay mas maayos ang mood ni Raiko ng mga oras na yon. Kaya naglakas loob siya na kausapin ito upang malaman ang totoo. Dala niya ang mainit na French fries. Paborito kasi yun ng anak niya. Anak, may dala akong French fries para sa iyo. Alam kong paborito mo ito Tamang-tama, nanonood ka ng TV. Tinitigan lamang ni Raiko ang dala ng ama at hindi ito nagsalita. Nagpatuloy lamang ito sa panonood ng TV. Anak, busog ka ba? Dahil kumain ka na ng dinner? Hindi po pa. Wala po akong gana. O sige po, pasok na po ako sa kwarto ko. Oo, teka anak. Mamaya ka na matulog. Pwede bang mag-usap muna tayo? Tungkol naman po saan? Anak, alam kong may hindi ka sinasabi sa akin Alam mo namang handang makinig ang papa mo sa'yo. Maaari ko bang malaman kung ano nangyari sa inyong camping? Pa, wala pong nangyari sa camping. Ilang beses ko na ba itong uulitin sa inyo? Anak, sa pagkakataong ito alam kong hindi ka nagsasabi ng totoo. Hindi po ako nagsisinungaling pa. At wala po talagang nangyari sa camping. Wala po akong sasabihin sa inyo. Sige po, magpapahinga na lamang po ako sa kwarto. Hayaan niyo na po ako. Labis ang pagtataka ni Ruben dahil doon lang naglihim ang kanyang anak. Sa mga sumunod na araw, naging misteryo para kay Ruben ang mga pagbabago sa kanyang anak. Nangihina ito tuwing araw, walang kahit na kaunting enerhiya, at nagsusuka ng itim na likido. Madalas din niya itong makita na walang anino. Raiko, anak, hindi na maganda nangyayari sa iyo Ang mabuti pa, umabsent ka na muna sa klase. Pupunta tayo sa doktor para makapagpa-check up ka. Hindi na po kailangan. Okay lang naman po ako Anak, hindi ka okay. Kailangan mo magpa-check up. Pa, hindi na nga po kailangan. Raiko, wag matigas ang ulo Sa ayaw at sa gusto mo, magpapa-check up ka! Pagkasambit ni Ruben noon ay bigla siyang sinakal ni Raiko ng mahigpit sa leeg. Nagulat siya sa ginawa ng anak niya. Dahil sa tanang buhay nito ay noon lang siya nito sinaktan. Maububos siya sa pagkakasakal at nang tila ba nahimasmasan nito ay agad nitong inalis ang kamay sa kanyang leeg. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Sorry po. Sorry. Ano ba nangyayari sa iyo, anak? Magsabi ka naman sa akin, Sorry po. Sige po, papasok na po ako sa kwarto. Nang umalis si Raiko ay naiwang tulala si Ruben. Labis na siyang nahihiwagaan sa nangyayari kay Raiko. Subalit, sa lahat ng ito, ang labis na ikinababahala niya ay ang pag-alis nito tuwing gabi at umaga na ito kung bumalik sa bahay. Palagi naman itong ikinakatwira na pumunta ito sa bahay ng kaklase dahil sa ginagawa nilang research. Anak, alis ka na naman? Parang ilang araw na kayong palagi may overnight Opo,
Mahirap po kasi yung thesis namin eh. Ganun ba yun talaga kahirap at parang sunod-sunod na gabi na kayo nag-overnight? Kaya nanghihina na ang katawan mo anak eh. Kakapuyat mo yan. Mabuti pa magpahinga ka muna kahit isang araw. Hindi po kailangan. Natutulog naman po ako tuwing araw kaya nababawi ko po yung pahinga. Sige na po, aalis na po ako. Teka, bago ka umalis, baka pwedeng kumain ka muna ng kanin. Magluluto ko ng paborito nating ulam yung dinuguan. Saglit na natigilan si Raiko sa sinambit ng kanyang ama. Nakita nito ang dugo ng manok na nakalagay sa planggana. Yung kasi ang pangunahing sangkap sa lulutuin ni Ruben na dinuguan. Nagmamadali nitong sinunggaban yon saka ininom na parang uhaw na uhaw. Hindi makapaniwala si Ruben na ginagawa yun ng kanyang anak at nakaramdam siya ng kaunting kilabot at pandidiri. Anak, bakit mo ininom yung dugo? Hindi sumagot si Raiko sa tanong ng ama. Patakbo itong lumabas ng bahay. Naiwan si Ruben na naguguluhan ng isip dahil sa nasaksihan. Nang makita si Matt, kagad niya itong hininga ng opinyon sa nangyari. Ano? Si Raiko? Uminom ng sariwang dugo ng manok? Huwag kang magbiro ng ganyan ha. Hindi ako nagbibiro pagdating sa anak ko. Pre naman, paano magagawa yun ng anak mo? May lahi ba kayong aswang? Anong pinagsasabi mo dyan, pre? Wala kaming lahing aswang. Baka nagkaroon ng depresyon ng anak ko pagkatapos ng insidente sa camping kaya ganun ang kinikilos niya. Pre, ang mga sinabi mo, sinyalis siya ng taong may lahing aswang. Walang anino, nagsusuka ng itim na likido, tapos umaalis tuwing gabi. Hindi naman siya ganun nung bata pa siya, pre. May tamang panahon kasi para maging ganap na aswang. Sabi nila, nagsisimula lamang ito kapag nakakain ka na ng karne ng tao. Ano bang pinagsasabi mo, pre? Hindi aswang ang anak ko. Hindi aswang si Raiko. Ako ngang ama eh. Hindi nag-iisip ng ganun sa kanya eh. Kung wala kang sasabing matino, ha? Huwag na nga lang natin pag-usapan ng anak ko. Pasensya na pre. Naguguluhan lang din kasi ako sa nangyayari kay Raiko. Siyempre, nag-aalala din ako. Sa pagkakataong yun ay napaisip din si Ruben. Paano kung aswang nga talaga ang kanyang anak at nagsisimula na nitong yakapin ang pagiging aswang? Gayunpaman, ayaw niya itong paniwalaan at ayaw niya rin itong mangyari. Kinagabihan, nang umuwi si Ruben galing sa trabaho, ay mag-aalas 12 na. Hindi niya nadatnan sa bahay si Raiko kagaya ng nakasanayan na niya rito. Ay, anong oras na ba? Malapit na palang maghating gabi. Kailan ba pipirmi sa bahay ang batang yon? Makapagpahinga na nga lang muna. Kagad siyang dumiretso sa kwarto upang magpahinga. Isinara niya ang bintana saka naiga sa kanyang kama. May ilang minuto pa lang siyang nakakapikit nang makarinig ng mga kaluskos sa labas ng bahay. Nagtanong pa nga siya kung merong tao subalit walang sumasagot. Maya-maya nakarinig siya ng malakas na pag-alulong. Ang tunog niyon ay talagang nakakapanindig balahibo. Kagad siyang bumangon at binuksan ang bintana. Gayon na lang ang pagkagulat niya nang makita niya ang isang napakalaking baboy sa hindi kalayuan. Nakakatakot ang itsura nito kumpara sa normal na baboy. May mahabang pangil at itim ang kulay. Diyos ko, totoo ba nakikita ko? Wala namang may ganitong baboy sa kapitbahay. Hindi ganitong pangkaraniwang baboy. Hindi kaya... Mga ilang minuto din ang lumipas nang makita niyang tumalilis ng alis ang baboy. Tila ba pumunta ito sa kung saang lugar. Kinabukasan, bali-balita sa baryo nila ang mga natagpuang katawan ng tao sa isang liblib na lugar. Kasabay ng bali-balitang yon ang muling pagbabago kay Raiko. Mula sa dating walang lakas at walang gana ay nakakausap niya itong muli ni Ruben. O anak,
Ang sipag mo ngayong araw, ah. Nakakapanibago. Ano bang nakain mo, ha? Wala naman po. Siguro po, may nakain lang akong masarap na putahe. Saglit na natigilan si Ruben sa tinurang yun ng anak. Hindi niya maintindihan pero tila may laman ng pagkakasambit ng gano'n ng kanyang anak. Binaliwala na lamang niya yon. Anak, alam mo ba yung bali-balita ngayon sa lugar natin? Ano po yun? Halos araw-araw may natatagpo ang patay doon sa liblib na lugar sa may tulay. Ang hinala ng iba, masamang nilalang ang gumagawa nun sa mga biktima. Ganun po ba? Naku, nakakatakot naman po. At alam mo ba, ng isang araw, may nakita kong kakaibang klase ng baboy sa may likod bahay natin. Alam kong hindi to basta baboy dahil napakaitim ng balat nito at merong napakahabang pangil. Mahinala ko na ang nilalang na ito rin ang gumagawa ng malagim na pagpatay sa mga tao sa lugar natin. Nakita niyo po pala yun? Nakakatakot po bang itsura niya? Oo anak, sobrang nakakatakot. Nag-aalala nga ako noon Akala ko papasok siya sa bahay. Kaya ikaw anak tigilan mo na yung pag-alis ng bahay tuwing gabi. Dahil sobrang delikado ng panahon natin ngayon. Opo. Huwag po kayong mag-alala. Kaya ko po ang sarili ko. O sige po, alis na po muna ako. May bibilin lang po ako sa labas. O sige anak, mag-iingat ka ha. Napansin ni Ruben ang pagkabalisa sa reaksyon sa anak. Napuna rin niya na bigla itong namutla at pinawisan ng banggitin niya ang tungkol sa insidente sa kanilang lugar. Gayunpaman, ipinagkibit balikat na lamang niya ito kahit na may nararamdaman siyang kakaiba sa kanyang anak. Kinagabihan, nagising na lamang siya sa malakas na katok sa kanyang pinto. Pinagbuksan niya ito at naroon si Matt na mukhang takot na takot. O Matt, anong sadya mo sa ganitong disoras ng gabi? Bakit para kang takot? Si Raiko. Sumama ka sa akin, pre. Ano bang meron kay Raiko? Nakita ko siya, pre. Oh, anong nakita mo sa kanya? Matt, bakit ba ayaw mo kong diretsuhin? Kanina, pre, pumunta kami sa sukalan para kumuha ng kawayan para sa project ng anak ko. Nakita ko si Raiko na nag-ibang anyo. Nagkaroon siya ng mahabang pangil, mahabang kuko, at unti-unting nagkatawang baboy. Ha? Baka naman hindi si Raiko yung nakita mo. Pre, sigurado ko na si Raiko yung nakita ko. Nakita rin siya ng anak ko. Kaya kung nagdududa ka sa akin, maaari mong tanungin yung anak ko tungkol sa nakita namin kay Raiko. Ruben, aswang ang anak mo. Tama na! Bakit mo maginagawa to sa anak ko? Hindi si Raiko nakita nyo. Baka namamalikmata lang kayo. Pero sigurado ko sa nakita ko, pre. Kung hindi ka naniniwala, pues, nasa iyo na yon. Dapat ikaw ang unang nakakalam sa totoong pagkatao ng anak mo. Dahil ikaw ang tatay niya At isa pa, lahat ng mga pagbabago na sinabi mo sa akin noon, talagang kahinahinala. Pare, nagbubulag-bulagan ka lang yata Hindi naman sa ganon. Pero napaka-imposible talaga na sinasabi mo Alam mo ba yung sabi mo nung una na palaging umaalis si Raiko tuwing gabi para gumawa ng research kasama mga kaklase niya? Tinanong ko yung anak ko tungkol dun At ang sabi niya, wala pa raw silang research na ginagawa. Hindi naman daw pumupunta si Raiko sa bahay ng sinasabi niya kaklase. Tingin mo ba? Hindi kahina-hinala yun? Kung ganon saan naman makukuha ng anak ko yung lahing ganon? Kilala mo ang pamilya ko at wala kaming lahing aswang. Hindi natin kilala si Margaret, pre. Hindi mo nga nakilala ang totoong pagkatao niya at ang pamilyang pinagmulan niya. Baka sa kanya nakuha ni Raiko yung lahing aswang. Sinasabi mo ngayon na si Margaret ang may lahing aswang. Tigilan mo na nga yan. Hindi nakakatuwang biro At saka, wag na nating idamay si Margaret dito. Matagal na siyang patay. Pre, sinasabi ko lang naman dahil hindi mo nakilala masyado si Margaret
Kaya hindi mo rin makikilala ang ibang parte ng pagkatao ni Raiko. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi aswang ang anak ko. Naintindihan mo? Pre, kung wala kang matinong sasabihin, pwede umalis ka na lang. Sinisira mo gabi ko eh. Sa halip na natutulog na ako eh, ganyan ang gagawin mo sa akin. At sa susunod na paratangan mo ang anak ko ha, makakatikim ka na sa akin. Pagkasambit noon ay kaagad na isinara ni Ruben ang pinto. Sa kabila ng kanyang pagtanggi na si Raiko ang nakita ni Ruben, may parti sa kanya na naniniwala rito. Gayunpaman, pinipilit na lamang niyang gawing bulag ang sarili dahil ayaw niyang maging gano'n ng kanyang anak. Isang araw, pagpasok sa trabaho, nanibago si Ruben sa trato ng kanyang mga kasamahan. Naging mailap ito sa kanya at paminsan-minsan ay naririnig niya ang kwentuhan ng mga ito patungkol sa pagiging aswang ni Raiko. Sa pag-aakalang ipinagkalat ni Matt ang mga paratang nito sa anak niya, ay dali-dali niya itong pinuntahan. Pre, ipinagkalat mo ba sa mga katrabaho natin yung pinagbibintangan mong aswang yung anak ko? Ha? Pinagsasabi mo? Wala pa nga akong katrabaho na nakakausap ngayon eh. Eh bakit nag-iba yung trato ng mga katrabaho natin sa akin? Palagi nila akong iniiwasan. At isa pa, pinag-uusapan nilang tungkol sa anak ko. Pati nga pagkatao ko, kinu-question nila eh. Pre, bakit mo ba ito ginagawa sa amin ng anak ko ha? Pre naman, wala akong ginagawa. At wala akong pinagsasabihan kahit kanino dito tungkol kay Raiko. Balita na sa buong lugar natin ang tungkol sa pagiging aswang ni Raiko. Marami nang nakahuli at marami na rin nakakita. Kaya kung ako sa iyo ha, alamin mo ang tungkol sa pagkatao ng anak mo at itago mo siya sa mga tao. Pagkarinig ng sinabi nito, ay natulala na lamang si Ruben. Hindi siya makapaniwala na ganun lang ang magiging impresyon ng mga tao sa kanyang anak. Kinagabihan, nang makauwi si Ruben mula sa trabaho, hindi niya inaasahan ang nakikita niyang pangyayari sa kanyang tahanan. Habang nakasilip sa may pinto, unti-unti niyang nasaksihan ang kanyang anak na unti-unting nagkakatawang baboy. Ang balat nito ay nagiging kulay itim at may mga pangil na tila handang sumugod sa sinuman. Sa takot at pagkabahala, hindi na nakapagsalita si Ruben. Ang kanyang puso ay bumilis ang pintig habang nakikita ang pagbabagong anyo ng kanyang anak. Nagmamadali siyang umalis ng bahay at tumungo sa bahay ni Matt. Oh, pre, napasugot ka bigla. May nangyari ba? Pre, totoo sinasabi mo. Nakita ko na si Raiko. Nakita ko ng anak ko na nakakatawang baboy. Gaya ng sinabi mo. Gaya na kinukwento mo kung paano siya nag-iba ng anyo. Oh, sabi ko naman sa iyo eh, may kakaiba sa anak mo eh. Ayaw mo pang maniwala kasi sa akin eh. O ngayon, anong balak mong gawin? Hindi ko alam pre, hindi ko alam. Natatakot ako sa sarili kong anak. Pre, kalma. O eto, uminom ka muna ng tubig. Sige pre, salamat. Ano kaya kung pumunta tayo kay Kaisyong? Tapos sabihin natin ang tungkol sa anak mo, kay Margaret. Siguradong may alam siya. Oo, tama. Saka hindi ba manggagamot si Kaisyong? Baka alam niya rin kung paano lalabanan yung pagiging aswang ni Raiko. Baka matulungan niyang manumbalik sa pagiging tao yung anak ko. O sige pre, bukas ng umaga, mag-leave muna tayo sa trabaho. Tapos pupunta tayo sa bahay ni Kaisyong para malaman na natin yung totoo. Marami na ring taong nabiktima ni Raiko. Pero pre, hindi natin maaring iwan ng ganun lamang si Raiko. Baka makapanakit pa siya ng maraming tao. Kailangan natin siyang igapos at ikulong sa loob ng bahay. Kailangan din nating mag-iwan ng maraming dugo ng manok at sariwang karne ng baboy dun sa tabi niya para hindi siya mawalan ng lakas. Oo, tama yang naisip mo. Ganun nga ang gagawin natin. Kinabukasan, ginawa nila ang gaya ng sinabi ni Ruben. Iginapos nila si Raiko habang ito'y natutulog at sinaraduhan ng buong bahay upang hindi ito makaalis. Nag-iwan din sila ng maraming karne ng baboy at dugo ng manok sa tabi nito.
Gayunpaman, bago sila umalis dito ay biglang nagising si Raiko. Anong gagawin niyo sa akin? Bakit ako nakagapos? Pasensya na anak, kailangan namin itong gawin para sa'yo. May nalaman po ba kayo? Alam niyo nang aswang ako? Oo anak, alam ko na. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Natatakot po kasi ako na baka ma-disappoint kayo sa akin kapag nalaman niyo. Natatakot ako na baka hindi niyo na ako matanggap bilang anak. Anak, huwag mong isipin yun. Sabi mo sa akin, kailan ba nagsimula na maramdaman mo na may kakaiba sa katawan mo? Nagsimula po nung camping namin eh. Nakita ko po yung patay na katawan ng kasama ko. Naglapay nito ng mabangis na hayop. Hindi ko maintindihan pero sobrang naglaway ako sa nakita kong duguan at sugot ang katawan eh. Sa hindi maintindihan dahilan, bigla ko pong sinungguban yung katawan niya at tinikman ng lasa ng dugo niya. Nung una eh, tikim lang po eh. Nang magtagal eh, nagustuhan ko na yung lasa. Hanggang sa inahanap-hanap na siya ng buong sistema ko. At pakiramdam ko eh, nangihina ako kapag hindi ako nakakain ng sariwang dugot kanin ng tao. Ako po ang aswang na kumakain ng tao dito sa lugar natin. Patawarin niyo po ako. Anak, dapat sinabi mo kaagad sa akin yan eh. Di sana nakahanap na kaagad tayo ng lunas upang mawala yung pagkaaswang mo. Ganito, makinig ka mabuti sa akin ha. Ngayon, pupunta ako sa bahay ng lolo isyong mo para sa ikabubuti ng lahat. Itatali mo na kita rito buong gabi. Subukan mong labanan ang hilig ng laman mo ngayong gabi lang. At nagbabaka sakali kami na ngayong araw din eh malalaman na natin ang lunas sa pagiging aswang mo. Pwede? Opo pa, maraming salamat po ah. Susubukan ko pong paglabanan ng pagiging aswang ko. O sige anak, aalis na kami. Kapag sumumpong ang pagkaaswang mo, nasa tabi mo lang yung mga sariwang dugo at karne ng baboy at manok. Opo pa, salamat po. Ingat po kayo ah. Pagkatapos noon, dali-dali silang nag-asikaso ng leave form sa trabaho nila saka nagbiyahe patungo sa bahay ni Kaisyong. Pagdating doon, naabutan nila na maraming nakapila sa bahay nito upang magpagamot kaya naghintay muna sila na matapos sa mga ito. Mga ilang oras pa siguro tayo maghihintay dito. Masyadong maraming nakapili. Oo, ganun talaga dito kasi kilalang kilala talaga si Kaisyong dito sa barangay namin eh. Bilang napakagaling na albularyo. Kahit mga pilay, napapalakad niya eh. Sana naman eh, mapagaling pa niya yung anak ko. Oo, dyan din kami nagpapagamot ng buong pamilya ko eh. Siya nga pala pre. Pasensya na kung pinag-isipan kita at pinagsalitaan ng masama noon ha. Nararamdaman ko naman talaga na may mali kay Raiko eh. Ginagawa ko lamang bulag ang sarili ko. Nako, wala yun pre. Huwag mo nang isipin yun. Naiintindihan naman kita eh. Mahirap para sa'yo na tanggapin yun. Eh kahit anak ko naman siguro yung magkaganon eh, mahihirapan din akong tanggapin. Ikaw ba naman may anak na aswang at pumapatay ng tao, di ba? Oo pre, salamat ha. Sa kabila ng lahat eh, hindi mo ko tinalikuran. Bre, magkaibigan tayo noon pa. Mabuti pa sumingit na tayo. Oo nga, hindi dapat tayo magtagal dito eh. Tumungo na ang magkaibigan sa loob ng dampa kung saan ang gagamot si Kaisyong. Bago sila pumasok ay inilagay muna sa lamesang lagayan ng mga donasyon ang mga dala nilang prutas at grocery. Magandang araw Kaisyong. Matt, ikaw pala. Tuloy kayo na kasama mo. Magpapagamot ba kayo? Gusto lang po namin kayong makausap. Aba, tungkol naman saan yan? Tungkol po sa apo niyo na si Margaret. Saglit na natigilan na matanda sa sinabing yon ni Ruben. Alam kasi niyang matagal nang patay ang kanyang apo kaya hindi niya maisip kung anong sasabihin ng mga ito tungkol kay Margaret. Tungkol sa apo kong si Margaret? Teka, 18 taon nang patay ang apo ko na yun ah.
Wala po bang nababanggit sa inyo si Margaret? Tungkol naman saan? Simula nang umalis siya rito, hindi na siya bumalik hanggang sa mamatay siya. Maari po bang malaman kung ano po yung dahilan ng kanyang pagkamatay? Teka iho, maulang galang na ha. Pero bakit nyo inaalaman tungkol sa pagkamatay ng apo ko? Isyong, may importante po kayong dapat maalaman tungkol sa apo nyo. Ano ba yon? Itiretsuhin nyo na kasi ako. Kaisyong, nabuntis ko po ang apo ninyo. Ha? Ano? Ikaw ang nakabuntis sa apo ko? Opo, ako ang ama na ipinagbuntis niya noon. Nabanggit lang ng nanay niya na nabuntis siya ng walang asawa. Pero hindi rin niya alam kung sino. Ikaw pala yon? Ako na po ang humihingi ng pasensya kung hindi po namin naipagbigay alam sa inyo. Pero nung una aksidente lamang po ang nangyari. Pareho po kasi kami noong lasing at hindi namin akalain na magbubunga yun. Pero sinubukan ko po siyang panagutan. At ang totoo nga po niyan nagbabalak din po ako noon na pakasalan si Margaret. Pero ayaw po sa akin ang apo niyo at pilit akong pinagtatabuyan. Tapos, 1 buwan bago siya namatay, ibinigay po niya sa akin ang anak namin. Ang sabi po niya hindi daw magiging normal ang buhay ng anak namin sa kanya. Kung ganon nasa inyo ang anak ni Margaret, ang apo ko sa tuhod. Opo, at yun po ang sadya namin sa inyo. Bakit? Anong meron sa kanya? Ang anak po namin ni Margaret ay nagiging aswang. Nagkakatawang baboy siya tuwing gabi at nanghihina tuwing araw, lalo na kapag hindi siya nakakakain ng sariwang dugo o karne. Nababahala na po kami dahil karne na ng tao ang kanyang kinakain. Marami na pong nabiktima ang aking anak sa aming lugar. Sa tingin ko po may nalalaman kayo tungkol sa bagay na ito lalo na at apo niyo si Margaret. Meron po bang lahing aswang ang inyong ampong si Margaret? Dahil anak mo ang apo ko sa tuhod, ay sasabihin ko sa inyo ang buong katotohanan. Subalit, siguraduhin mo na hindi lalabas sa iba ang impormasyong ito. Maliwanag ba? Opo. Sisiguraduhin ko pong hinding-hindi malalaman ng ibang tao ang mga bagay na sasabihin niyo sa akin. Kung ganon ngayon pa lamang nagpapasalamat na ako sa iyo. Ang aking apo na si Margaret ay mula sa lahi ng mga awok na aswang. Sila ay may kakayahang magkatawang baboy tuwing gabi at bumabalik sa pagiging tao kapag malapit ng sumikat ang araw. Kung ipinagtataka niyo kung saan niyo nakuha ng aking apo, ito ay dahil ang tatay niya na manugang ko ay may lahing aswang. Ang pagiging aswang ay nakokontrol kung maaga pa lamang ay pinag-aaralan na niyang kontrole ng hilig ng kanyang laman. Subalit ayon sa sinabi mo nakatikim na ng karne ng tao ang iyong anak. Wala na. Hindi na magagamot ang kanyang pagiging aswang. Habang buhay na niyang dadalhin ang parting ito ng kanyang pagkatao. Ang magagawa na lamang natin ay puksain ng iyong anak kung nais mong magwakas ang kanyang pagiging aswang. Kung ganun wala na pong pag-asa ang anak ko na maging isang normal na tao. Ikinalulungkot ko. Ganon na nga. Katulad na nangyari sa kanyang nanay. Namatay ang apo kong si Margaret dahil sa galit ng mga kaanak ng taong nabiktima niya. Natagpuan na lamang siyang sinusunog gamit ang maraming bawang at kamanyang na sinindihan ng gaas. Doon natapos ang pagiging aswang ni Margaret. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay walang nasabing anumang solusyon si Kaisyong. Dahil dito, umuwi na lamang silang tila ba pinagbagsakan ng langit at lupa dahil wala ng paraan upang maging isang normal na tao ang anak. Gabi na nang makabalik sila. Pagka-uwi nila sa barangay kung saan sila nakatira, pinagtitinginan sila ng mga tao habang naglalakad. Ang iba ay pinagbubulungan si Ruben na ito raw ay may lahing aswang dahil sa anak nila. Mukhang alam na ng lahat ng tao sa barangay natin ang tungkol kay Raiko. Wag mo na lang silang intindihin, pre. Ang gawin mo
ilayo mo yung anak mo dito. Nagpatuloy sa paglalakad ang magkaibigan. Hindi na nila iniintindi ang sinasabi ng mga tao sa madadaanan nila. Pagdating sa bahay ni Ruben, napansin nila na bukas ang pinto at lahat ng parte ng bahay na sinaraduhan nila. Wala na rin si Raiko sa loob ng kaniyang kwarto. Naiwan doon ang gula-gulanit na tali na ginamit dito upang ipanggapos. Wala na rito si Raiko. Nakatakas siya. Diyos ko, saan natin siya hahanapin ngayon? Sa liblib na sukalan sa may tulay. Doon natin siya hahanapin. Gamit ang flashlight, tinungo nila ang liblib na sukalang sinasabi ni Ruben. Hindi na nila inalintana mga siit at dawag na humaharang sa kanilang dinaraanan, mahanap lamang si Raiko. Inabot na sila ng 3:00 ng madaling araw, subalit walang Raiko na nagpakita. Hanggang sa may naamoy silang masangsang na amoy malapit sa kanila. Narinig din nila ang isang tunog ng katulad ng ungol na nagagawa ng isang baboy. Nandiyan na siya. Paparating na siya. Talasan mo mabuti ang pakiramdam mo. O pre, Ilang sandali lang bumungad sa kanilang harapan ng isang malaking baboy na itim ang balat at may matalas na pangil. Sinubukan nilang makipaglaro dito subalit tumilapon lamang sila ng tumilapon dahil sa sobrang lakas ni Raiko hanggang sa nahuli siya ni Ruben at iginapos sa isang puno. Inabot na sila ng umaga doon kaya naman naabutan nila ang pagpapalit ng anyo ni Raiko mula sa pagiging aswang tungo sa pagiging tao. Ang dating nakakatakot na itsura ay napalitan ng maamong mukha. Anak, pasensya na pero kailangan ko itong gawin eh. Tay, ano pong ibig niyong sabihin? Iiwanan niyo po ba ako dito? Marahang tumango si Ruben sa tanong ng kanyang anak. Parang tinutusok ang kanyang puso ng mga oras na yun. Dahil nakikita niya ang anak na wala ng lakas para lumaban. Patawarin mo ako, anak. Dito ka muna pansamantala para sa ikabubuti mo rin ito. Saktong tatalikod na si Ruben nang biglang tumawag ang anak. Parang nabiyak ang kanyang puso dahil sa sinambit nito. Pa, kapag iniwan mo ako dito, baka hindi mo na po ako makita. Hindi ba sabi mo, tanggap mo naman ako, maging sino man ako? Bakit parang itatapon niyo na lamang ako ngayon? Tumulo ang luha ni Ruben dahil sa sinabi ng anak. Gayunpaman, hindi na siya nagpapigil dito. Kasama si Matt ay umalis sila sa lugar na yon at naiwang mag-isa si Raiko. Isang araw, nabalitaan nila na pinatay ng mga tao sa lugar na yon si Raiko gamit ang bawang at kamangya na sinindihan ng gaas. Katulad ng ginawa sa kanyang nanay na si Margaret. Hindi matanggap ni Ruben ang nangyari sa kanyang anak kung kaya't kinitil nito ang kanyang sarili. Samantala, simula nang mawala ang aswang sa bayan na yon, naging payapa na ang mga tao sa lugar na yon dahil wala ng aswang na gumagambala pa sa tahimik nilang pamumuhay. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael.